Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum Filipino Grade 5 Quarter 1, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa tekstong informatibo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon. Form, enrollment form. Pangalawa, nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa konteksto, pambansang pistang opisyal. Pangatlo, nasusuri ang layo ng teksto, maglahad, proseso. Pang-apat, nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. Pandiwa, focus, tagaganap o aktor. Panglima, natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Text, headlines, subtitles, at slogans. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Bilang ng gawain, 1. Tula, basa. Basahin ang tulang Si Inay ni Andeline R. Tahanlangit. Basahin natin Si Inay ni Andeline R. Tahanlangit. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon. Lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong. At sa aking tagumpay, sa kanya ko iaalay iyon. Handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay. Lahat ay gagawin para sa kanyang supling na hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang. Iyan ang aking ina, wagas kong magmahal. Gabay na mga tanong. Una, tungkol kanino ang tula? Ang sagot, ang tula ay tungkol sa isang ina. Pangalawa, anong mga katangian ang taglay ng inilalarawan sa tula? Ang sagot, ang ina sa tula ay mapagmahal, maunawain, handang magsakripisyo, matyaga at nagbibigay ng suporta sa anak. Pangatlo, ano ang pagkakatulad ng iyong ina sa tula? Ang sagot, o maaaring sagot, katulad ng ina sa tula, ang aking ina ay mapagmahal, maalaga at laging nandyan para sa akin sa hirap at ginhawa. Pang-apat, anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman sa tula? Ang sagot, ang mga salitang initiman ay pandiwa dahil nagpapakita ito ng kilos o galaw. Panglima, anong uri ng focus ng pandiwa ang mga salitang initiman? Ang sagot, ang mga salitang initiman ay may focus sa tagaganap dahil ang gumagawa ng kilos ay ang ina. Bilang ng gawain 2. Cool tula. Pagpapabasa ng tula hingil sa pista opisyal. Pista sa Pinas. Isinulat ni Andeline R. Tahanlangit.
Bahagi na ng ating kultura ang pagdiriwang ng mga pista. Sa iba't ibang dako nagmula bilang pasasalamat sa natamong mga biyaya. Nariyan ang pista ng itim na Nazareno tuwing ika-9 ng Enero, idinaraos sa Quiapo na talaga namang dinarayo. Mayroon ding ati-atihan mula naman sa Kalibo, Aklan. Ikalawa hanggang ikatlong linggo tuwing buwan ng Enero, idinaraos ito. Alay sa mahal na Santo Niño, ang Sinulog Festival mula sa Cebu. Libo-libong deboto ang dito'y nagtutungo tuwing buwan ng Enero. Ang Panagbenga Festival ng Baguio ay idinaraos naman tuwing buwan ng Pebrero. Mga bulaklak na magaganda at mababango ang tampok sa pistang ito. Habang ang Moriones Festival mula sa Marinduque naman, mula Lunes Santo, ipinagdiriwang hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Alay naman kay San Isidro Labrador ang Pahiyas Festival mula sa Lokban, Quezon, tuwing ika-15 ng Mayo kada taon, at pinaka-inaabangan ang keeping ng mga taga roon. Hindi pa huhuli ang Lechon Festival, tuwing ika-24 ng Hunyo itinatanghal, sa lalawigan ng Batangas, lungsod ng Balayan. Bibihisan at ipaparada ang mga lechon sa buong bayan. Ang pista naman ng Kadayawan ay mula sa lungsod ng Davao. Ikatlong linggo ng Agosto ipinagdiriwang, pasasalamat sa kasaganahan. Ang pista ng Peña Francia mula naman sa lalawigan ng Naga. Tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre, isinasagawa at mayroong pang karera ng mga bangka. Tuwing buwan ng Oktubre naman, ipinagdiriwang sa Bacolod ang Mascara Festival, sumisimbolo ng ugali at pagkakakilanlan. Bilang lungsod ng mga ngiti ang kanilang lugar. Ilan lamang iyan sa ating mga kapistahan. Nangangahulugang ang ating bansay lubhang napakayaman sa kultura at tradisyon na ipinagdiriwang, kaya naman nararapat na ipagmalakid pahalagahan. Pista Hanay. Itala ang mga kapistahang nasa tula at kung saan at kailan ito isinasagawa. Sagutan natin. Unang kolum, kapistahan. Pangalawang kolum, saan isinasagawa. Pangatlong kolum, kailan isinasagawa. Itim na Nazareno, Quiapo, Maynila, ika-9 ng Enero. Ati-atihan, Kalibo, Aklan, ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Enero. Sinulog Festival, Cebu, tuwing Enero. Panagbenga Festival, Baguio City, tuwing Pebrero. Moriones Festival, Marinduque, mula Lunes Santo hanggang Pasko ng Pagkabuhay. Pahiyas Festival, Lukban, Quezon, ika-15 ng Mayo. Lechon Festival, Balayan, Batangas, ika-24 ng Hunyo. Kadayawan Festival, Lungsod ng Davao, ikatlong linggo ng Agosto. Peña Francia Festival, Naga, Camarines Sur, ikatlong Sabado ng Setyembre. At Mascara Festival, Bacolod City, Negros Occidental,
tuwing Oktubre. Talas, salita. Puna ng wastong letra upang mabuo ang kahulugan ng salitang initiman at may salungguhit. Gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Number 1. Agad silang nagtungo sa pila. Ang sagot, nagpunta. Number 2. Sabay na nagpatala ang matalik na magkaibigan. Ang sagot, malapit. Number 3. Kailangang puna ng datos ang formularyo. Ang sagot, lagyan. Number 4. Iniabot nila ang formularyo sa nangangasiwa ng pagpapatala. Ang sagot, namamahala. Number 5. Nag-uumapaw sa galak ang puso ng magkaibigan. Ang sagot, saya. Ikalawa at ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang isa, tekstong impormatibo. Formularyo batay sa iba't ibang layon, halimbawa, enrollment form. Tekstong impormatibo. Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong, ano, kailan, saan, sino at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Formularyo. Ano nga ba ito? Ito ay binubuo ng mga datos na naglalaman ng mahahalagang impormasyon ng isang tao na sumasagot sa tanong na ano, sino at kailan. Kwento basa. Basahin ang kwentong pinamagatang unang araw sa paaralan. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kaugnay sa kwento. Araw ng pagpapatala. Isinulat ni Andeline R. Tahanlangit. Sabik na sabik ang matalik na magkaibigang Arlie at Sherry Beth na pumunta sa paaralan, kasama ang kanilang mga nanay upang magpatala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa Baitang 4, Pangkat Rosas sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala, kaya't agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo o enrollment form na kailangan daw nilang punan ng datos. Agad naman nilang nilagyan ang mga kinakailangang impormasyong hinihingi sa formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila nauunawaan sa nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay iniabot na nila ito sa gurong nangangasiwa ng pagpapatala. Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa Baitang 5. Gabay na tanong. Number 1. Sino ang mga tauhan sa kwento? Ang sagot,
Ang mga tauhan sa kwento ay sina Arlie at Sherry Beth, ang kanilang mga nanay at ang gurong nangangasiwa ng pagpapatala. Number 2, anong damdamin ang namamayani sa mga tauhan? Ang sagot, masaya at sabik ang damdamin ng mga tauhan dahil makakapagpatala na sila para sa susunod na baitang. Number 3, saan sila pupunta? Bakit sila pupunta roon? Ang sagot, pupunta sila sa paaralan upang magpatala para makapasok sa baitang 5. Number 4, kung kayo ang nasa kwento, anong mararamdaman ninyo sa araw ng pagpapatala? Ang sagot, kung ako ang nasa kwento, matutuwa at mae-excite din ako dahil makakabalik na ako sa paaralan at makikita ko ulit ang mga kaklase at guro ko. Number 5, mahalaga ba ang pagpapatala? Pangatwiranan. Maaring sagot, oo, mahalaga ang pagpapatala dahil ito ang paraan para maging opisyal na mag-aaral sa paaralan. Kung walang pagpapatala, hindi makakapasok ang mga bata at hindi sila matututo. Pinatnubayang pagsasanay. Formularyo ko, punan mo. Puna ng datos ang hinihinging impormasyon sa formularyo. Narito ang enrollment form na inyong sasagutan. B. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga medium o media upang maghatid ng impormasyon o mensahe. Elemento ng multimedia. Number 1, teksto. Ang teksto ay nagbibigay ng mga salita o pahayag na naglalaman ng impormasyon o mensahe. Maaaring ito ay mga caption, headline, balita at iba pa. Number 2, imahe. Ito ay mga larawan. Larawan na kinetika, animations, mga graphic, at iba pang mga visual na elemento na nagbibigay ng kahulugan sa teksto o nagpapakita ng konsepto. Number 3, audio. Ito ay mga tunog, musika o iba pang mga audio na elemento na maaaring magdagdag ng emosyon o konteksto sa multimedia. Maaari itong magamit para sa pagsasalita, musika sa background, tunog ng mga epekto at iba pa. Number 4, video. Ang mga video clip o mga animasyon na may tunog at paggalaw ay maaaring bahagi ng multimedia. Ito ay nagbibigay ng dinamismo at karagdagang pagpapaliwanag sa teksto. Number 5, animasyon. Ito ay mga nakalilikhang larawan o mga video clip na gumagalaw. Ang mga animasyon ay maaaring gamitin upang ipakita ang proseso o magbigay ng mga halimbawa sa multimedia. Number 6, interaktibong elemento. Ito ay mga elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig upang makisali o mag-interaksyon sa multimedia. Halimbawa nito ay mga clickable buttons, mga form at iba pa. Pinatnubayang pagsasanay. Its slogan. Tukuyin kung anong produkto o establishmento ang gumagamit ng sumusunod na mga tagline. Number 1, bida ang saya. Ang sagot, Jollibee. Number 2, batang may laban. Ang sagot, Bonakid. Number 3, nakasisigurong gamot ay laging bago. Ang sagot,
Mercury drug. Number 4, love ko to. Ang sagot, McDonald's. Number 5, hari ng padala. Ang sagot, LBC. Pangkatang gawain, hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Infomercial mo, show mo. Bawat pangkat ay bubuo ng infomercial o patalastas na nagbibigay impormasyon. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. At narito ang pamantayan sa pagmamarka. Teamwork o partisipasyon, angkop na diksyon sa pagpapahayag at pagkakatugma sa tema. Kaugnay na paksa, bilang 2, focus ng pandiwa. Talakayin naman natin ngayon ang focus ng pandiwa. Ito ay tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Mayroong 7 uri ng focus ng pandiwa. Una, aktor. Focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus sa tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa actor focus, ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, sino? Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, magpa. Mga halimbawa, maglilinis ng bahay si Clarissa sa linggo. Nagluto ng adobo si Chanon para sa hapunan. Pangalawa ay focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o an. Mga halimbawa, lutuin mo ang isda na nasa ref. Nakita ni Sarah ang nawawalang libro. Pangatlo, lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, saan? Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, han, ma-an, pang-an, mapag-an, pinag-an, o in-an. Mga halimbawa, pinagdausan ng kasal ni Jester at Melly ang lumang simbahan. Pinagtaniman ni William ang bukid ng kanyang tatay. Pang-apat,
benepaktibong focus o focus sa tagatanggap. Ito naman ay nakatuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, para kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipinag, o ipag. Mga halimbawa, ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo. Ipinagluto kami ni ate ng sinigang. Ikalima ay instrumentong focus o focus sa gamit. Ito ay tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa na siyang paksa ng pangungusap. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, sa pamamagitan ng ano? Ginagamitan ito ng mga panlaping ipinang o maipang. Mga halimbawa, ipinangsandok ni Kula sa kanin ang kutsara. Ipinahid niya sa muka ang lumang panyo. Pang-anim, kosatibong focus o focus sa sanhi. Ang pandiwa ay nakapokus sa sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na, bakit? Ginagamitan ito ng mga panlaping i, ika, o ikina. Mga halimbawa, ikinatuwa ni Marites ang magandang regalo ng kanyang kapatid. Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang nanay. Pangpito, focus sa direksyon. Pinatutuunan ng pandiwang direksyon o tinutungo ng kilos. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na, tungo saan o kanino? Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin. Mga halimbawa, pinasyalan namin ang Baguio. Pinuntahan ng mga mag-aaral ang Luneta Park. Tula, basa. Basahing muli ang tulang, si Inay ni Andeline Tahanlangit. Basahin natin, si Inay ni Andeline R. Tahanlangit. Si Inay ang aking natatanging inspirasyon.
Lahat ng aking gagawin, hinihingi ang kanyang opinyon. Kung ako'y mabigo, siya ay handang umalalay at tumulong. At sa aking tagumpay, sa kanya ko iaalay iyon. Handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay. Lahat ay gagawin para sa kanyang supling na hirang. Hindi siya napapagod sa mga gawaing nakaatang. Iyan ang aking ina, wagas kong magmahal. Gabay na mga tanong. Number 1. Anong bahagi ng pananalita ang mga salitang initiman? Ang sagot, ang mga salitang nakabold o initiman ay mga pandiwa dahil nagpapakita ito ng kilos tulad ng mabigo, umalalay, at napapagod. Focus sa tula. Balikan at basahin muli ang tulang Si Inay. Itala ang uri ng mga focus ng pandiwa ng mga salitang initiman. Unang kolum, pandiwa. Pangalawang kolum, focus ng pandiwa. Mabigo, focus sa tagaganap. Umalalay, focus sa tagaganap. Tumulong, focus sa tagaganap. Napapagod, focus sa tagaganap. At magmahal, focus sa tagaganap. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Tukoy pandiwa. Sa lungguhitan ang pandiwang ginamit sa kwento. Araw ng pagpapatala. Isinulat ni Andeline R. Tahanlangit. Sabik na sabik ang matalik na magkaibigang Arlie at Sherry Beth na pumunta sa paaralan, kasama ang kanilang mga nanay upang magpatala. Magkaklase sila noong nakaraang taon sa Baitang 4, Pangkat Rosas sa mababang paaralan ng Pio Valenzuela. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila agad ang pila ng mga batang magpapatala, kaya't agad silang nagtungo sa pila. Makalipas ang ilang sandali, inabutan sila ng isang formularyo o enrollment form na kailangan daw nilang punan ng datos. Agad naman nilang nilagyan ang mga kinakailangang impormasyong hinihingi sa formularyo. Nagtatanong sila sa kanilang mga nanay kung may hindi sila nauunawaan sa nakasulat sa formularyo. Nang matapos na sila sa pagsagot ay iniabot na nila ito sa gurong nangangasiwa ng pagpapatala. Pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan ay nag-uumapaw ang galak sa puso ng magkaibigan sapagkat nakapagpatala na sila para sa Baitang 5. Paglalapat at pag-uugnay. Tula, basa. Basahin ang tulang pinamagatang formularyo ni Andeline Tahanlangit. Sagutin ang sumusunod na gabay na mga tanong. Gabay na mga tanong. Number 1. Tungkol saan ang tula? Ang sagot, ang tula ay tungkol sa tamang paraan ng pagsagot sa isang formularyo. Number 2. Ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot sa formularyo? Ang sagot, dapat unawain ang panuto. Magsulat ng malinaw gamit ang itim na tinta. Magdala ng ekstra na panulat.
Siguraduhing kumpleto ang sagot mula pangalan hanggang lagda at basahing muli para siguradong tama. Number 3. Paano ang proseso sa pagsagot sa formularyo? Ang sagot, una, basahin at intindihin ang panuto. Pangalawa, sagutan ng malinaw at kumpleto ang lahat ng kahon. Pangatlo, suriin muli kung tama at walang kulang. Pagkatapos, ipasa ito ng maayos sa guro at magpasalamat. Number 4. Ano ang layon ng tula? Ang sagot, layunin ng tula na turuan ang mga bata na maging maingat at responsable sa pagsagot ng formularyo para maiwasan ang pagkakamali. Number 5. Gaano kahalaga ang pagsunod sa tamang proseso? Paliwanag. Ang sagot, mahalaga ang pagsunod sa tamang proseso dahil kung tama ang pagsagot, maiiwasan ang pagkakamali at mas mapapabilis ang proseso ng dokumento. Nagpapakita rin ito ng pagiging maingat at responsable na mahalaga sa paaralan at sa totoong buhay. Pabaong pagkatuto. Bumuo ng tekstong impormatibo na may layong maglahad ng proseso na binubuo ng 10 hanggang 20 pangungusap na ginagamitan ng mga pandiwang nasa focus ng aktor o tagaganap. Narito ang halimbawang sagot. Pamagat, tamang proseso ng pagpapatala. Tuwing pasukan, pumupunta ang mga mag-aaral sa paaralan upang magpatala. Una, hinahanap nila ang tamang lugar ng pagpapatala. Pagdating doon, naghihintay sila sa pila ng maayos. Kapag pagkakataon na nila, kinukuha nila ang formularyo sa guro. Pagkatapos, binabasa nila ang panuto ng mabuti. Kung may hindi naiintindihan, nagtatanong sila sa kanilang magulang o guro. Maingat nilang isinusulat ang impormasyon tulad ng pangalan at tirahan. Habang sumusulat, tinitiyak nilang malinaw ang letra. Kung may mali, binubura nila ito at tinatama agad. Kapag natapos na, inuulit nilang basahin ang buong formularyo kung tama na ang lahat. Nilalagdaan nila ito. Pagkatapos lagdaan, inihahanda nila ito para ipasa. Sa huli, iniabot nila ang formularyo sa guro. Pagkatapos nito, nagpapasalamat sila bilang paggalang. Sa ganitong paraan, natatapos nila ng maayos ang proseso ng pagpapatala. Pagninilay sa pagkatuto. Katangian. Ipabasa muli ang tulang Pista sa Pinas ni Andy Lane R. Tahanlangit. Itala ang mga katangian ng mga Pilipinong nangingibabaw tuwing pistang opisyal. Narito ang mga halimbawang sagot. Mapagpasalamat, relihiyoso, masayahin, palakaibigan, malikhain, matibay ang pagkakaisa, masipag, maalalahanin sa tradisyon. Pagsusulit. A. Panuto, isulat sapat lang ang wastong sagot. Number 1. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. A. Informatibo. B. Naratibo. O C. Persuasive. Ang sagot? Letter A. Informatibo. Number 2. Bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos. A. Pandiwa. B. Pang-abay. O C. Pang-uri. Ang sagot? A. Pandiwa. Number 3. Tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap.
A. Aspekto, B. Kaganapan, o C. Focus? Ang sagot, C. Focus. Number 4. Uri ng focus ng pandiwa kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. A. Aktor, B. Kagamitan, o C. Layon? Ang sagot, A. Aktor. Number 5. Paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap. A. Panag-uri, B. Pandiwa, C. Simuno? Ang sagot, C. Simuno. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.